Sa isang relasyon, maraming tao ang marunong magpakita ng lakas. Maraming kayang magpanggap na okay lang sila, kahit sa loob nila ay may takot, insecurities at sugat mula sa nakaraan. Madaling sabihin na strong, independent person ka, pero gaano kadali para sa'yo na sabihin ng, nasasaktan ako, natatakot ako, o kailangan kita. Ang emotional vulnerability ay isa sa pinaka-misunderstood na aspeto ng relasyon. Sa iba mo ito ay kahinas. Para sa iba naman, ito ay delikado. Dahil kapag nag-open ka, pwede kang masaktan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang tunay na intimacy ay hindi nabubuo sa pagiging perfect. Nabubuo ito sa pagiging totoo. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa kakulangan ng love, kundi dahil sa kakulangan ng emotional honesty. May communication nga, pero puro surface level. May I love you, pero walang, ito ang tunay kong nararamdaman. May closeness, pero may invisible wall sa pagitan. Ang tanong ngayon, handa ka bang ibaba ang mask? Handa ka bang ipakita ang side mo na hindi mo ipinapakita sa iba? Handa ka bang mag-risk para sa mas malalim na connection? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang emotional vulnerability, bakit ito mahalaga sa isang relasyon, bakit mahirap itong gawin, at paano ka magiging vulnerable nang hindi nawawala ang self-respect at boundaries mo. Kung gusto mong magkaroon ng relasyon na hindi lang sweet sa simula pero deep at matatag sa katagalan, kailangan mong maintindihan ang power ng pagiging emotionally open. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa dalawang taong handang ipakita ang kanilang tunay na sarili. Kahit may risk, kahit may takot, kahit may posibilidad na masaktan. At doon nagsisimula ang totoong intimacy. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, handa akong maging totoo. Simulan na natin. Number 1, emotional vulnerability builds deep trust. Ang unang dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability sa relasyon ay simple pero powerful. Ito ang pundasyon ng tunay na trust. Kapag nag-open ka tungkol sa fears mo, insecurities mo, at tunay mong nararamdaman, pinapakita mo sa partner mo na pinagkakatiwalaan mo siya. At kapag may taong nagtiwala sa'yo ng ganun kalalim, natural lang na gusto mo ring maging open pabalik. Trust doesn't grow from perfection. It grows from honesty. Halimbawa, imbes na itago mo ang selos mo at magpanggap na okay ka lang, pwede mong sabihin rin nasasaktan ako kapag nangyayari ito, hindi dahil gusto kitang kontrolin, pero dahil natatakot akong mawala ka tsas. Sa ganitong paraan, hindi ka nag-a-accuse, nag-e-express ka, at kapag ginawa mo ito ng maayos, binibigyan mo ang partner mo ng chance na intindihin ka. Hindi depensahan ang sarili niya. Kapag pareho kayong vulnerable, mas nababawasan ang misunderstandings. Mas tumitibay ang emotional connection. Mas nagiging safe space ang relasyon. Pero tandaan, yung vulnerability ay hindi instant. Ito ay unti-unting binubuo. Hindi mo kailangan ibuhos lahat agad. Magsimula ka sa maliit. Test the waters. Obserbahan kung paano niya hinahandle ang nararamdaman mo. Dahil sa huli, ang taong marunong mag-handle ng vulnerability mo ay ang taong deserving sa deeper access sa puso mo. Number 2, vulnerability creates emotional safety. Ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay ito ang gumagawa ng emotional safety sa isang relasyon. Emotional safety means, pakiramdam mo, pwede kang maging ikaw. Walang takot na i-judge, i-reject o i-shame. Maraming relasyon ang mukhang okay sa labas, pero sa loob, may takot magsalita. Takot mag-open, takot magkamali. At kapag may takot, hindi nagiging safe ang connection. Nagiging performance na lang ang relasyon. Kapag sinabi mo sa partner mo, nahihirapan ako ngayon, kailangan ko ng reassurance. May insecurity ako na gusto kong i-share. At ang sagot niya ay hindi panghuhusga, kundi pag-intindi. Doon nagsisimula ang emotional safety. At kapag naramdaman mong safe ka, mas nagiging open ka. Mas nagiging honest ka. Mas nababawasan ang pagtatago at pag-iipon ng sama ng loob. Pero tandaan, emotional safety is mutual. Hindi lang ikaw ang dapat maging vulnerable. Kailangan marunong ka rin makinig at tumanggap kapag siya naman ang nag-open. Kapag pareho kayong may safe space sa isa't isa, hindi na kayo naglalaban. Nagiging team kayo. At sa isang mundo na puno ng judgment at pressure, ang pagkakaroon ng taong safe para sa'yo emotionally ay isa sa pinakamahalagang bagay na pwede mong maranasan sa isang relasyon. Number 3, vulnerability strengthens emotional intimacy. Ang ikatlong dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil ito ang nagpapalalim ng emotional intimacy. Maraming relasyon ang may physical closeness, pero kulang sa emotional depth. Sweet sa umpisa, passionate sa simula, pero habang tumatagal parang may kulang. Bakit?
Dahil ang tunay na intimacy ay hindi lang tungkol sa paghawak ng kamay o pagyakap. Ito ay tungkol sa paghawak ng damdamin ng isa't isa. Kapag nagiging vulnerable ka, pinapakita mo ang side mo na hindi nakikita ng iba. Ang mga pangarap mo, trauma mo, insecurities mo, at kahit ang mga bagay na ikinahihiya mo. At kapag tinanggap ka ng partner mo sa version mong iyon, doon nabubuo ang mas malalim na bond. Emotional intimacy happens when you feel understood, you feel seen, you feel accepted without pretending. Halimbawa, imbes na itago mo ang takot mong hindi ka sapat, pwede mong sabihin, minsan natatakot ako na baka hindi ako enough para sa'yo. Kapag ang sagot niya ay reassurance at empathy, hindi mo lang nararamdaman ang love. Nararamdaman mo ang connection. At kapag may emotional intimacy, mas tumitibay ang relasyon kahit may problema. Mas nagiging meaningful ang bawat moment. Mas nagiging secure ang pagmamahal ninyo. Sa huli, ang physical attraction pwedeng magbago. Pero ang emotional intimacy na nabuo sa vulnerability, iyon ang nagtatagal. Number 4. Vulnerability reduces misunderstandings. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil nakakatulong. Ito na mabawasan ang misunderstandings sa relasyon. Maraming away ang hindi talaga tungkol sa maliit na issue. Madalas, ang totoong dahilan ay mga emosyon na hindi nasabi ng maayos. Halimbawa, hindi ka nag-reply agad, nagtampo siya. Hindi ka nag-update, naramdaman niyang hindi siya importante. Pero imbes na sabihin ang totoong nararamdaman, nagiging, wala ka talagang pakialam. Busy ka na naman. Kapag hindi tayo vulnerable, nagtatago tayo sa galit o sarcasm. Mas madaling magalit kaysa umamin na nasaktan ka. Mas madaling manisi kaysa aminin na natakot ka. Pero kapag pinili mong maging emotionally open, pwede mong sabihin, nasaktan ako kanina kasi pakiramdam ko hindi ako priority. Iba ang epekto nito. Hindi ito attack, ito ay explanation ng feelings mo. So kapag malinaw ang emotions, mas madaling magkaintindihan. Mas nababawasan ang guessing game. Mas nababawasan ang silent treatment. Tandaan, ang clarity sa feelings ay nagdadala ng clarity sa relasyon. Kapag marunong kayong mag-express ng totoong nararamdaman, hindi na kailangang hulaan ang iniisip ng isa't isa. At sa ganitong paraan, mas nagiging healthy ang communication. Dahil hindi na kayo nagtatago sa pride, kundi nag-uusap bilang dalawang taong gustong magkaintindihan. Number 5. Vulnerability builds stronger commitment. Ang ikalimang dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil pinapatibay nito ang commitment sa relasyon. Kapag pinili mong mag-open, ipinapakita mo na seryoso ka, hindi lang sa saya kundi pati sa hirap. Madaling mahalin ang isang tao kapag magaan ang lahat. Pero kapag nag-share ka ng struggles mo, trauma mo at insecurities mo, sinasabi mo sa partner mo, ito ang buong ako, hindi lang ang best version ko. At kapag tinanggap ka niya sa kabuuan mo, mas lumalalim ang bond ninyo. Hindi na ito surface level connection. May depth, may foundation. Vulnerability says, hindi ako perpekto. May mga bagay akong kinatatakutan. Pero pinipili kitang isama sa proseso ko. Kapag pareho kayong ganito, ang relasyon ninyo hindi na lang basta feelings. Nagiging choice ito. Daily decision. At kapag may ganitong klaseng openness, mas nagiging loyal ang connection. Mas tumitibay ang tiwala. Mas nagiging handa kayong harapin ang challenges together. Sa huli, ang commitment ay hindi lang tungkol sa pananatili. Ito ay tungkol sa pananatili kahit nakita mo na ang tunay na pagkatao ng isa't isa. At yung vulnerability ang nagbubukas ng pintuan para makita ninyo ang tunay na version ng bawat isa at piliing manatili pa rin. Number 6. Vulnerability encourages emotional growth. Ang ika-6 na dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil ito ang nagtutulak ng emotional growth, hindi lang bilang couple kundi bilang individual. Kapag hindi tayo vulnerable, nananatili tayo sa comfort zone natin. Hindi natin hinaharap ang insecurities, hindi natin inaamin ang weaknesses, at hindi natin kinikilala ang mga sugat na dala natin mula sa nakaraan. Pero kapag pinili mong mag-open, parang sinasabi mo, handa akong harapin ang sarili ko at gusto kong lumago. Halimbawa, kung may trust issues ka dahil sa past relationship, pwede mong sabihin sa partner mo, minsan nag-overthink ako dahil sa nangyari sa past ko. Alam kong hindi mo kasalanan pero gusto kong maging honest. Ang ganitong klase ng vulnerability ay hindi kahinaan. Ito ay self-awareness. At kapag may self-awareness, mas natututo kang kontrolin ang reactions mo. Mas nagiging mature ang pag-handle ng conflicts. Mas nababawasan ang toxic patterns. Sa isang healthy relationship, hindi lang kayo nagmamahalan, tinutulungan ninyo ang isa maging mas better version ng sarili ninyo. Vulnerability is growth in action. Masakit minsan,
uncomfortable minsan, pero doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Number 7. Vulnerability creates emotional safety. Ang ikapitong dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil ito ang lumilikha ng emotional safety sa relasyon. Kapag alam mong pwede mong sabihin ang nararamdaman mo nang hindi ka huhusgahan, doon nagsisimula ang tunay na security. Hindi ka natatakot magkamali. Hindi ka natatakot umamin ng weakness. Maraming tao ang tahimik sa relasyon, hindi dahil wala silang feelings, kundi dahil natatakot silang ma-reject o maliitin. Pero kapag pareho kayong vulnerable, nabubuo ang environment na safe magpakatotoo, safe magkamali, safe mag-open kahit mabigat ang topic. Halimbawa, kung pagod ka emotionally, pwede mong sabihin, hindi ako okay ngayon, kailangan ko lang ng konting understanding. At kung ang partner mo ay tumugon ng empathy imbes na galit, mas lalo kang magiging open next time. Emotional safety means, hindi mo kailangang magpanggap na strong palagi. Hindi mo kailangang itago ang tunay mong nararamdaman. Kapag may emotional safety, mas nagiging calm ang relasyon. Mas nababawasan ang drama. Mas tumitibay ang connection. Sa huli, ang love na may emotional safety ay hindi nakakapagod. Nagbibigay ito ng kapayapaan. Number 8. Vulnerability deepens intimacy. Ang ikawalong dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil pinapalalim nito ang intimacy sa relasyon. Tandaan, may dalawang klase ng intimacy, physical at emotional. Maraming relasyon ang may physical closeness, pero kulang sa emotional depth. Ang tunay na intimacy ay nangyayari kapag alam ninyo ang fears ng isa't isa, alam ninyo ang dreams ng isa't isa, naiintindihan ninyo ang pinanggalingan ng bawat reaksyon. Kapag nag-open ka tungkol sa mga bagay na hindi mo basta-basta sinasabi sa iba, childhood wounds, insecurities, secret goals, binibigyan mo ang partner mo ng access sa pinakatunay mong sarili. At kapag tinanggap ka niya doon, mas lumalalim ang connection. Vulnerability removes emotional walls. Kapag wala ng mask, wala ng pagpapanggap, doon nagsisimula ang real intimacy. Hindi lang kayo magkasama. Magkakilala kayo. At kapag may emotional intimacy, mas nagiging meaningful ang bawat conversation. Mas nagiging special ang bawat moment. Mas tumitibay ang bond kahit walang grand gestures. Sa huli, ang intimacy ay hindi tungkol sa gaano kadalas kayong magkasama. Ito ay tungkol sa gaano kalalim yung magkakakilala ninyo sa isa't isa. Number 9. Vulnerability improves conflict resolution. Ang ikasiyam na dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil nakakatulong ito sa mas maayos na conflict resolution sa relasyon. Maraming away sa couples ang lumalala dahil parehong partido ay nagtatago ng nararamdaman o nagiging defensive. Kapag hindi ka vulnerable, nagkakaroon ng misunderstandings, mas lumalala ang arguments, mas nagiging personal ang conflicts. Pero kapag nag-open ka ng maayos tungkol sa nararamdaman mo, mas nagiging malinaw ang dahilan ng conflict, mas naiintindihan ng partner mo kung bakit ka na-feel ng ganon. Mas madali kayong makahanap ng solution kaysa mag-blame o mag-defend. Halimbawa, instead na sabihing, hindi mo iniintindi ako, pwede mong sabihin, nasasaktan ako kapag hindi mo na ipapakita ang suporta mo sa mga sitwasyon na kailangan ko ito. Nakakabawas ito ng defensiveness at nagbubukas ng productive discussion. Sa ganitong paraan, konflikto ay nagiging opportunity para sa understanding, nagiging chance ito para palakasin ang relasyon, mas nagiging resilient kayo bilang couple. Key insight: vulnerability doesn't weaken your position, it strengthens the ability to communicate, resolve, and grow together. Number 10. Vulnerability encourages mutual growth and connection. Ang ika-10 dahilan kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability ay dahil ito ang nagpo-promote ng mutual growth at mas matibay na connection sa relasyon. Kapag nagiging open ka sa nararamdaman mo at sa struggles mo, hindi lang ikaw ang natututo at lumalago. Natututo rin ang partner mo kung paano maging mas understanding, supportive, at emotionally mature. Vulnerability creates a cycle. Ikaw nag-open, partner mo nagre-respond ng empathy. Pareho kayong natututo at lumalago, connection lumalalim. Halimbawa, kung sinabi mo, minsan natatakot akong mawalan ng connection sa'yo kapag busy ka. At ang sagot niya, salamat sa honesty mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ipakita ang presence ko. Dito nagkakaroon ng mutual understanding at collaborative growth. Kapag parehong vulnerable, mas nagiging resilient ang relasyon sa challenges, mas tumitibay ang emotional bond, mas nagiging secure at fulfilling ang intimacy. Key insight: ang tunay na closeness sa relasyon ay hindi lang sa shared joys,
kundi sa shared vulnerabilities. Kapag natutunan ninyong maging open at tanggapin ang bawat isa sa flaws at fears, hindi lang nagmamahalan kayo, nagiging team kayo sa emotional growth. Emotional vulnerability is not weakness. It is the strongest foundation for lasting love. Ngayong natalakay natin ang 10 powerful reasons kung bakit mahalaga ang emotional vulnerability sa relasyon, tandaan mo, ang pagiging bukas sa nararamdaman mo ay hindi kahinaan. So haliptaraform, ito ang pinakamalakas na paraan para magkaroon ng tunay, matibay at meaningful na relasyon. Maraming tao ang natatakot maging vulnerable. Natatakot silang masaktan, ma-reject o mawalan ng kontrol. Pero ang totoo, ang relasyon na walang vulnerability ay parang bahay na may magandang fasad, pero walang matibay na foundation. Surface level connection lang, walang depth, walang intimacy. Kapag nag-open ka, binibigyan mo ng pagkakataon ang partner mo na makita ang tunay mong self. Nakakatulong kang bumuo ng emotional safety at trust. Lumalalim ang intimacy at nagiging meaningful ang bawat interaction. Mas nagiging resilient ang relasyon sa conflicts at challenges. Nagiging pagkakataon ito para sa mutual growth, hindi lang para sa iyo, kundi para sa inyong dalawa. Oh, important reminder. Vulnerability is not about oversharing or being weak. Ito ay tungkol sa honesty, courage at willingness na ipakita ang tunay mong nararamdaman habang pinoprotektahan ang sarili mo. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng space para sa partner mo na maging vulnerable rin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon kayo ng deep connection at emotional alignment. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi lang sa kasiyahan at saya. Ito ay sa pagiging real, honest, at brave enough para ibahagi ang nararamdaman mo, kahit may risk na masaktan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong maging bukas sa nararamdaman ko at ipakita ang tunay kong sarili sa relasyon ko? Kung oo, congratulations. Hindi lahat ang may lakas na gawin ito, pero ang taong handa, siya ang may tunay na intimate, fulfilling at matatag na relasyon. At tandaan, tunay na intimacy begins when you choose courage over fear, honesty over pretension, at connection over comfort. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Marami pa tayong matutunan na aral about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa mga masugid kong manonood at sa mga solid kong subscribers.